binigyan ng babala. Dumiretso ka pa rin. Mahuhulog ka sa hukay. Bawal, dahil mayroong malalim na hukay o kaya I'll have to. butas. So, dumiretso ka pa rin. Siyempre, Thank you so much, ma'am. mahuhulog ka. So, yun po yung tinatawag na dangerous. Siyempre, Yes, kung ma'am. mayroon pong Just leave. aso, beware of dogs, dumiretso ka pa rin, Yeah. ay yun po yung Thank you, dangerous ma'am. doon, makakagat po tayo ng aso. So, Yes, ngayong ma'am. gabi, para pong ganito yung ating pong mensahe. Nakalagay po doon, warning. May warning po. So, dangerous. Ano po yung dangerous sa atin? Beware of pride. Okay, so sabi dyan po ay be humble. Tingnan po natin yung John She don't need to use diapers 15, in school, verse right? 5. She just needs panty. Yeah. Yeah, it's here, ma'am. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. But, sabi dito, apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang makapamumunga. Yun po ang sabi po dyan. At sabi po, wala nga kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Yun po ang sabi. So, maski na po ang kakayanan, talento, pinagtapusan, sabi nga po dyan, kayamanan, kataasan, katanyagan, kasikatan, galing, o ano pa man pong mayroon ng isang tao, at hiwalay naman po sa ating Panginoon, ay sabi po dito, wala po siyang magagawa. Kaya ano po ang sabi ni Solomon, na siyang may kasaysayan na pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamarunong, pero sinabi niya, everything is in vain. Vanity is vanity. Yun ang sabi po niya. So, ang pag-uusapan po natin dito yung sinasabi po ng mensahe na beware of pride. There is danger in pride. That is the warning. Iwasan natin. Dahil ang sabi sa John 15, wala naman talaga tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Ano po? Sabi ng Panginoon, sa Samuel, sabi ng Panginoon, kaya niya tayong ibagsak, kaya niya tayong ibangon, kaya niya tayong paghirapin, pero kaya niya tayong pagyamanin. Kaya niya rin tayong patayin, pero kaya niya rin tayong buhayin. Kaya sabi ng Roma, if you will boast, boast in the name of the Lord. Because all from Him, through Him, for Him, and everything is from Him. Lahat ay galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanya. So kung titingnan po natin, wala naman talaga tayong kakayanan. At wala tayong pag-aari. Siyempre, dito sa mundo, lahat ng meron tayo ngayon is owned by God. So, ano ang ating pwedeng ipagmamalaki? Wala po So, yun pong ipinagmamalaki ng tao is what we call P-R-I-D-E. Pride. So, sabi po dito sa Isaiah, Isaiah 14:12, how are you falling from heaven, O shining star, son of the morning? You have been thrown down to the earth, you who destroyed the nations. Sa Tagalog po, babasahin ko po, sa 14, sa verse 12, O maningning, na bituin sa umaga. Siya yung bright morning star Anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa. Tayo po, wala tayong ningning. Tama po ba? Pero po siya yung bukang liwayway. Siya po yung maningning na bituin. Sa umaga, pag tiningnan mo yung pinakamaliwanag na bituin. So, sabi dito, kahit na ikaw ay bukang liwayway, ikaw po yung pinakamaningning na bituin sa umaga. Sabi dito, pero bumagsak ka rin sa lupa. Nahulog ka mula sa langit. Sino po itong binabanggit dito ng ating Panginoon? Sabi nga po, song leader po ito Hello? So siya po yung paborito actually ng Panginoon sa langit.
Siya po yung conductor doon sa langit. Pero siya po ay nagmataas, nagmayabang, gusto niyang pantayan o kaya gusto niyang lampasan ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po diyan sa Isaiah, siya po ay ibinagsak. So ang tawag po natin sa PRIDE is spiritual toxin. Tingnan niyo po yung katawan natin ngayon, kapag ito po ay puno ng toxin, ibig sabihin ang katawan na ito ay babagsak ito sa karamdaman dahil punong-puno siya ng toxin. Kaya mayroon tayong mga gamot ngayon na tinatawag po na detoxifying. Ano po? So, kung titignan po natin, ano po? Ito yung self-glory. Ito yung tinatawag na kambing. Me. It's all about me. Ano po, pag ito yung nagsasalita, ang bida sarili niya about self-glory. Wala siyang ibang hinahangaan sarili niya. Ano po, ito yung self-importance na kung saan man ito pumunta, VIP ang pakiramdam niya sa kanyang sarili. Ano po, ito yung tao na papansin. Ito yung tao na kay-esperin ito, kulang sa pansin din ito. Ano po, dahil feeling niya nga, siya yung pinaka maganda. Magandang lalaki ba o magandang babae man? Feeling niya nga, siya yung pinakamatalino doon sa sitwasyon na yun. Ang feeling niya nga, siya yung may pinag-aralan. Ano po, lalo tigit kung may pera pa ito. So hindi naman natin po ginajudge yung mga mayayaman dahil kalooban naman ng Panginoon na tayo po umangat sa buhay. Pero po pagka minsan, dahil sa pera, yun nga yung narinig ko kanina sa testimony, dahil sa pera, nagiging minsan mata pobre. Ano po, minsan ang tingin sa iba mababa. Ano po, ang tingin sa iba ay kawawa. So, ito pong PRIDE na ito po ay toxin. Spiritual toxin sa atin pong katawan. Na isang araw, sabi ni Pablo, akala mo nakatayo ka pa, baka isang araw ikaw ay mabuwal na o kaya bagsak ka na. Bakit po? Kasi ang katawan mo, punong-puno ng toxin. That is the pride. Sabi nga na iba, pinapangalanan na fried chicken anya. Ano ba yung fried chicken mo anya? Kenny Rogers ba anya? KFC ba? So whatever it is. Sabi doon, fallen from heaven, you, the shining star, the morning star, sabi doon. But you thrown down to the earth. So kahit na ikaw yung pinakasikat, at sabi nga po dyan magaling na, dahil po doon sa tinatawag na pagmamalaki o kaya pagmamataas at pagmamayabang, ay isang araw ikaw ay ibabagsak ng kayabangan mo na ito. So, sabi po dito, people who are not humble are not rested. Ang isang tao na hindi mapagpakumbaba, wala siyang kapahingahan. Kasi lagi itong pagod, lagi siyang nagpapasikat. Laging sinisikap niya sa kanya sarili na i-present ang kanya sarili na pinakamagaling. Napapagod po siya. Wala siyang kapahingahan. Bakit? Lagi niyang gustong i-prove sa lahat. Na siya yung magaling. Gusto niya lagi na patunayan sa lahat na siya yung matalino. Siya yung mataas. Kaya ito ay walang kapahingahan. Baka hindi na ito makatulog kasi laging nagpapaganda, laging nagpapagwapo, o baka naman ay nagbabasa sa mga Google para makita na siya matalino. Marami siyang ay ipinagmamayabang na anumang bagay sa kanya sarili. Sabi po dyan, always want to prove himself to others. Sa number 1 lang tayo po muna, So sige, mamaya po yung kuwan. So, trying to impress others. Kanina, wala itong kapahingahan. Ang mapagmataas are not rested. Ang mapagmataas, sabi po dito, always want to prove themselves. Palaging gusto niyang patunayan, may gusto siyang patunayan. And then, trying to impress others. Gusto lagi nito yung mayroong mayroon siyang fun. Papansin ba? Papansin na gusto niya palagi siya mapapansin. Dahil nga ang taas nga ng tingin niya sa kanyang sarili. And they don't want to admit their mistakes. Itong tao na ito,
ano po, pagkaminsan po ay hindi siya marunong tumanggap na siya ay nagkakamali rin. Ano po, itong tao na ito, ang hirap niyang tumanggap na siya ay nagkakamali. Ito yung mga tao na hindi marunong magsabi ng sorry. Ano po, dahil tingin niya nga, lahat ay mali, siya lang ang tama. Pero ang totoo, baliktad na pala. Ano po, baliktad na pala. Kasi nga, lagi niyang tinitingnan yung iba, maliban sa kanyang sarili. Lagi niyang binabantayan ng iba, maliban sa kanyang sarili. Kaya pagka minsan po ang nangyayari, nababago tuloy ang iba, maliban sa kanyang sarili. Hello? Next po, people who are not learning to humble himself is, sabi po dito, God oppose them. Come on. Nagagalit ang Panginoon. Ang kalaban nito ay ang Diyos. Ano po? 1 Peter 5:5-6. Ang sabi diyan, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano po? So humble yourselves under the mighty power of God. In all the right time, He will lift you up in honor. Ano po ang sabi po sa Tagalog ng 1 Peter 5:5-6, at kayo namang mga kabataan. Ano po ang sinasabi ditong kabataan? Yung kulang pa ng kaalaman, hindi lamang yung edad. Ano po? Pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos Journey. ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. So God oppose. Ano po? Sasalungatin ka ng Panginoon dahil ayaw niya ng mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Yun bang low profile lang siya, ano? Pag tiningnan mo, parang wala lang siyang kakayanan. Parang walang masasabi. Pero one day, magugulat ka. Napakarunong pala ng tao na to. Ang tao pala na to isang mayaman. Ang tao pala na ito ay mataas ang pinag-aralan. Sabi po dito ng Panginoon, sinasalungat kasi ng Diyos sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Promotion comes from God. Say amen. Huwag mo nang itaas ang sarili mo. Sabi nga po diyan, huwag mong buhatin ang sarili mong bangko. Hintayin mo na buhatin ito ng iba. Hello? Kanya po ang sabi diyan, He oppose. God oppose. Ano po? At mapapahiya. Di ba merong istorya sa Biblia na pagdating niya doon sa handaan, dire-diretso siya doon sa unahan dahil feeling niya nga, lagi siyang VIP. Ang feeling niya nga, ang lahat doon ay hindi marunong, siya lang yung marunong. Ang feeling niya nga, siya yung pinakamapera siguro doon, ano? Baka iniisip niya siya yung may pinag-aralan doon, naupo siya sa unahan. Ano po ang nangyari sa kanya? Napahiya siya. Bakit po? Maya-maya, nandoon na po yung may-ari ng handaan at siya po ay pinaalis doon sa unahan dahil mayroong uupo doon na siya pong karapat-dapat at siya po yung pinaupo doon sa hulihan. Mas maganda, umupo ka na lang sa hulihan at mamaya may lalapit sa iyo para ikaw ay idalhin ka doon sa unahan. Ano po, mas masarap yun, mas maganda yun. So, ang sabi po ng mga kabataan ngayon, pilingira ka kasi. May mga word na ganun, ano, pilingiro ba? Pilingira, di ko alam sa mga kabataan ngayon, sa mga millennial, ano. So, wag tayong ganun, na palaging ang pakiramdam natin, tayo ay special. Tapos yung iba, degraded yung iba. Okay? So, sige po, tingnan din natin po yung verse po na yan. Sa Proverbs 16, sa verse 5. The Lord detests the proud. They will surely be punished. Sa Tagalog po, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Namumuhi, kanina po, inuupos niya. Sabi doon, si Lord ang kalaban ng mga taong mayabang. Namumuhi po ang Panginoon sa mga taong mga mayayabang.
Ano po, kaya po tama ang sabi ni Pablo, tingnan mo na lamang yung iba na higit sa'yo. Ano po, para isang araw, ang Lord na ang bahalang magtiis, ang magtaas sa'yo. Ano po, na habang binababa mo ang sarili mo, si Lord naman ang magtataas sa'yo. Ang hirap mo nang itaas kung nasa taas ka na, kapatid. Pero naniniwala naman ako, wala namang ganyan dito. Amen. Ito lamang po ay warning. Hindi ko naman minaminsahe ito na kayo po yun. Hindi po ako nagmiminsahe na tayo yun ang bawat isa dito. Ano po? Ang sabi lang po dito, warning. Dangerous. Ang sabi doon, beware of pride. So, kung sila nagmamataas, kung sila nagmamalaki, kung sila nagmamayabang, hindi tayo po yun. Amen po? So sabi diyan sa 16 verse 18, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Ano po? Ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Sabi nga po diyan, pag sobrang taas ng isipan mo, minsan po mayroong mga ganyan tayo mapapind out, no? Minsan may mga taong grasa na English ng English. Yung pala, nung panahon na okay pa ang buhay niya, nung siya matino pa, ang taas pala ng pangarap niya. Hindi niya po naabot. Kaya po siya ay nahantong doon sa tinatawag na karoon siya ng mental defect. Ano po? So, yung tama lang. Ano po? Sabi nga po dyan, we are nothing apart from the Lord. Gawin po natin na partner ang Panginoon at hayaan natin na patulong tayo sa Panginoon at lagi natin sasabihin kay Lord, Lord, I am nothing, I am nothing, I am nothing without you. Talaga pong wala po akong kakayanan, wala akong galing, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko. Kung nagagawa ko man ito dahil sa iyo yan, Panginoon. Kung ito man po ina-accomplish ko dahil po yan sa iyo, Panginoon. So mas masarap po yung gano'n. Amen po ba? So kaya sabi po dito, God oppose the proud. Yun po yung pangalawa. So, it was so dangerous because God become your enemy. Ano po? So, ang Lord ang magiging kaaway mo. Minsan hindi alam ng marami na yung po mga taong mayayabang, minsan hindi niya alam na mayabang na siya. Minsan kailangan sabihan mo rin siya, kapatid, masyado ng malakas ang bagyo, signal number 3 na. Ano po, minsan kanina, tahimik lang, pero ngayon pagdating mo, may signal number 3. Parang ibig sabihin, parang ang lakas naman ng hangin. Parang ganun po So, ang sabi po dyan, ng ating Panginoon, it was so dangerous because God become your enemy. Ano po? And God is angry. He opposes it. Sometimes you don't know that you are so prideful. Kaya nga, namalaya na lamang ni Satan na siya po ay dinesisyonan ng Panginoon na kailangan siyang tanggalin bilang siya po yung head ng music sa langit. Ano po? At kinakailangan po na siya po ay ibaba. Okay? So, mas maganda na lang po na magpakababa tayo at tayo po ay itataas ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, sabi po dyan, ang isang taong mapagmataas, ito ay puno ng galit. Is it closer here? The daycare? Puno ito ng jealousy. That's why I told you. Ito yung taong full of insecurity. Palaging ang pakiramdam niya, kakumpetensya ka niya. Palaging pakiramdam niya, kalaban ka niya. Tumingin ka lang sa kanya. Nagagalit na po itong taong mayabang na ito. Bakit pa ako tinitigan ng ganyan? May ganun po kaagad yun. Parang lagi siyang guilty. Kaya nga po, sabi dito sa ating pinag-uusapan ngayon, people who are not humble are not rested. Ano po? Pag ang tao masyadong mataas ang pakiramdam niya sa kanyang sarili at siya isang VIP, ay wala siyang kapahingahan. Tingnan mo lang yan, insecure na po yan. At kapag po yan ika nga po medyo nalamangan mo ng kaunti, ayan po ay jealous. Yan po ay full of insecurity. Ito yung mga taong laging fighter. Ito yung mga taong laging palaban. Ito yung mga taong laging galit. Kumbaga kung titingnan mo po sa picture, ito yung laging nakalabas yung pangil. Parang laging gustong mangsunggab. Parang laging gustong mangagat. Hindi naman dahil po ang feeling niya, siya ay masyadong insecure sa kanyang kapaligiran. So kung titingnan po natin, what is the cure? What is the cure of pride? Ano ang solusyon?
Ang solusyon walang iba kundi humility. Amen? The cure is humility. Okay? So, humility is a choice. Ano po? Bagamat may number 1 tayo, let me discuss this personally as your teacher tonight. So, ang pagpapakumbaba daw po, yung ikaw ay magpakumbaba na lang, yung ikaw ay magparaya na lang, ito daw po ay isang desisyon. Ito daw po ay isang choice sa buhay. Ano po, ang sabi nga po dyan, don't try to humble others. Ano po, huwag mo subukan na ibaba ang iba. Yung sarili mo, yung ibaba mo. Amen? Baka minsan, babantayan natin, ikaw magpakumbaba ka, bumaba ka. Minsan, ganun tayo sa ating kapwa. Pero actually po, ikaw yung kinakailangan na bumaba. Don't try to humble others, but humble yourselves. Ano? So thinking about ourselves less, ano po? Yung ma-realize mo na wala ka talagang kakayanan kung hindi ka naman talaga tutulungan ng Panginoon. Ano po? And then realize who God is to your life. Sino ba talaga ang Diyos na ito sa buhay mo? At doon mo lamang mapapag-unawa na napagtagumpayan mo, natapos mo ang mga bagay na yan, nangyari ang lahat ng mga bagay na yan, meron ka ng lahat ng bagay na yan because of the Lord Jesus in your life. Kaya nga sabi ng Panginoon nga, ano man ang gawin mo, uminom ka man, kumain ka man, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito for the glory of God. Kaya kung may na-achieve ka, kung may blessing ka, tama po yung ginagawa nyo ngayon dito. Na bago pa man tayo mag-pray request, may mga testimony, may mga pagpapasalamat kasi mas marami daw po yung, may 2 daw pong angel nagpaligsahan. Ano po, yung isang angel daw po ay angel ng kahilingan at yung isang angel na yon ay may dalang angel ng pagpapasalamat. Nagpaligsahan daw po yung 2 angel. Ano po, sabi ng 2 angel, tingnan natin kung alin ang unang mapupuno. Ano, yung basket ng kahilingan at saka yung basket ng kapasalamatan. At alam niyo po naman yung tao, ano, mas marami ang paghingi kaysa pagpapasalamat. Tandaan niyo po, ang isang tao po na mataas, ito po yung taong hindi marunong magpasalamat. Kasi akala niya, nagawa niya yun dahil sa kanyang kakayanan. Matalino kasi ako, sasabihin ng mayabang, lahi namin ang matatalino, saka kami ay magagaling, saka kami ay ganito. Ano po, minsan hindi na na-acknowledge because of the Lord Jesus. Kaya sabi po doon, whatever you do, do it for the glory of God. So, pagpaligsahan ng 2 anghel na ito, madaling napuno yung kahilingan. Lumuluha po yung anghel ng kapasalamatan kasi ilang piraso lang na nandoon na papel. Kaya nga po, salamat sa Lord na kayo dito sa ministry na ito, balance kayo. Hindi lamang puro hiling, kundi mayroong oras ng pagpapasalamat. Kasi dapat lang napasalamatan natin ang Lord dahil galing sa Kanya yung blessing. Dahil sa Kanya nangyari ang lahat ng bagay na ito sa tulong ng Panginoon. Dahil ipinagkaloob ng Panginoon. Dahil sa lakas ng Panginoon. Dahil sa provision ng Panginoon. It's all because of the Lord. So that's why magpapasalamat tayo. Ibig sabihin nun, we acknowledge that we are nothing apart from God. That we are nothing without God. Kaya ang sabi po ni Haring Solomon, vanity is vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung wala naman ang Diyos sa buhay natin. Totoo po yan. So ibig sabihin, yun pong humility is a choice. Humility is depending on God. Ano po? See that God is the center. Realizing that all we have is from the Lord. Yun pong ibig sabihin ng humility. Na nagpapakumbaba ka at ito ay choice mo na magpakumbaba. Kilalanin ang tulong ng Lord. Kilalanin mo rin ang tulong ng mga kapatiran. Kaya nga po sabi ko nung nakaraang Sabado, kung kayo po yung nakinig, huwag lamang kapag nandoon ka na ikaw ay nagniningning ka na. Sana naalala mo pa rin ang Diyos na nagbigay ng kaningningan na yan. Ano? At saka yung mga taong ginamit sa iyo. Ano po, kasi kung hindi, matutulad ka kay Satan, kay Lucifer, kahit maningning ka na, pwede ka pang ibagsak ng Panginoon. Kasi hindi mo kinilala na yung kaningningan na yan ay bigay ng Panginoon. Hindi mo kinilala at pinagpasalamat sa Panginoon, may ginamit din ang Panginoon dyan. So kaya, yung pagpapakumbaba, humility is a choice. Ano po? So again, don't try to humble others, but humble yourself. Ano po?
thinking about yourselves less than others. Ano po? Realizing God is the reason why. Ano po? And totally depending on Him. So, realizing that Kyla, everything we have do you is need to all bring from some the Lord. snacks Because of the in school? Lord, through the Lord. Hallelujah. So, ano po sabi dyan? Because God will exalt you in His time. Sabi ng Go and Panginoon, take snacks. itataas kita sa takdang panahon na itinakda ko. You have snacks? Ibig sabihin po, kahit hindi mo na ipagmalaki, kahit hindi mo na ipagsabi, ang Lord talaga, pag nagpakumbaba ka, You ikaw want ay some? talagang What? itataas ng ating Milk? Just Panginoon. milk? So, tingnan po natin, paano po natin gagawin po ito? Ayaw pala ng Lord ng pagmamataas, pagmamayabang, at ang pinaka-cure ng pride is humility. So, sinabi ko na po sa inyo kanina, what is humility? Humility is a choice. Amen. Depending on God. Ano po? I'm thanking God because everything is from the Lord. Hallelujah. So, anong gagawin natin para ito mag-manifest po sa ating mga buhay? This humility. Ano po? So, number 1, always learning. Huwag mong isipin na purke ikaw ay mayroon ka ng alam, ay ayaw mo nang makinig. May mga ganun po. Alam niyo po ako, ang tagal kong naging teacher sa Bible school. Ano po, marami pa akong estudyante sa masteral. Marami akong estudyante sa doctorate. Porke sila mga doctorate na. Porke sila mga masteral na. Pagka minsan, when it comes sa preaching time, pag iba na pipreach, ayaw na nilang maupo, ayaw na nilang makinig. Kasi nga, iniisip nila, oh, ako doctorate, sino ba yung napipreach na yan? Eh ako, masteral ako, sino ba yung napipreach na yan? Ayaw nang makinig. Ang gusto na lang pakinggan ay sarili, so babagsak pa rin sa pride. So, palagi nating isipin na pag may nagsasalita, ginagamit yan ng Lord. Amen? Kahit na nagsasalita, mas bata sa'yo, ang nagsasalita, parang mas may inaralan ka, makinig ka lang. At may mensahe din naman na dadaanan at babanggitin yan na para sa'yo at ikaw ay mapapalakas niyan. Ano po? Kaya mahalaga, tayo po'y good listener pa rin. Always learning. Ano po? Sabi nga po dyan, ang learning daw po ay wala po itong katapusan. Number 2, proves you don't know it all. Praise the Lord. So, ibig sabihin, sa buhay po natin, hindi tayo yung all-knowing because ang all-knowing si Lord lang. Ano po? Tayong tao, limitado lang talaga tayo. At mayroon tayong limitasyon na ika nga, baka ang hindi ko kaya mo kapatid, kaya kailangan kita. Baka naman sakali, ang meron ako ay wala sa iyo. So, kailangan mo rin ako. Kaya nga tayo nabubuo ng isang katawan that we need one another. Naalala nyo na ba yung kwento? Na nagwilga yung puwit, sa katawan. Sabi ni puwit, hindi nyo na ako pinapansin porque ako mabaho. Ay, hindi na lang ako bubuka. So, anong nangyari sa katawan? Lumaki ang tiyan, nanlabo ang mata, nanghina yung braso, nanghina po yung legs, hindi ngayon makabangon, nagkasakit si katawan. Anong ibig sabihin? Lahat ay mahalaga. Lahat po tayo ngayon sa oras na ito mahalaga. Huwag mong maliitin ang sarili mo, huwag mong isipin na hindi ako magaling magsalita. Ano po? So, ibig sabihin, sa buhay po natin, we need to know na we are not all-knowing. All-knowing is only God. Hindi yung alam mo na lahat. So, minsan, iparamdam mo sa kapwa mo na, kapatid, I need you. Ako naman ngayon ang ipag-pray mo. Ako naman ngayon ang i-encourage mo. Praise the Lord. Hallelujah. I throw this So, away, ha? tingnan po natin, next, respect viewpoints of others and willingness to revise viewpoints. Igalang natin pag kami nagsasalita at nagbibigay ng suggestion, ng opinion, at mayroon din tayong willingness po na yung ating mga opinion at yung ating mga tinatawag po na suggestion, pagka minsan ay i-revisa din natin, oo nga, parang mas maganda yung sinabi mo kapatid. Parang mas makakatulong yung point mo na yan. Parang mas gusto ko yan. Parang mas makakatulong yan sa ating grupo. Okay po? So that is humility. Number 4, a practice of meekness. Ang meekness po, hindi po yung may saklob sa ulo at nakaganito po yung kamay. Sasabihin natin, uy, humble yan. Hindi po yun.
Hindi po yun. Pag sinabi pong meekness, ibig sabihin po, nandun po yan sa fruit of the Spirit. Ano po yung kapakumbabaan na tinatawag. Ibig sabihin, minsan, napapatalo yan. Pagka minsan po, silent po yan. Amen? Hindi lahat tama siya. Hindi lahat ng pagkakataon may boses po siya. Dahil po siya ay mababang tao lamang. Number 5, respect of self and others. Consider other before yourself. Okay, so, ginagalang mo ang sarili mo, katulad din naman ng paggalang mo sa iba. Minsan, gusto ng tao, igalang siya, siya naman, di naman siya marunong gumalang. Hello? Baka minsan, gusto niya siya ay susundin, siya naman di marunong sumunod. Minsan, gusto ng taong ito, na siya yung, ika nga po ay, magpasunod. O, ika nga ang tawag po dyan, minsan ang taong ito ay gusto niya ay sundin ang sundin, siya naman, ayaw naman niya sumunod. Paano po yun? So, kinakailangan, bilang paggalang po natin, ako ay susunod sa iyo, katulad din naman ng pagsunod mo sa akin. Ang tawag po dyan, give and take. Amen. Ang tawag po dyan ay give and take. Ano po ang ibig sabihin ng give and take? Ako ay sumusunod sa iyo, katulad din ng pagsunod mo sa akin. Hindi lamang na kayo ang susunod sa akin, ako din dapat nasunod din ako sa inyo. Amen. Kasi mayroon din kayong mga opinion na magaganda. Okay, so we consider it, So, number 6 is submissive. Ayan. Kapag ang taong ito ayaw na sumunod, ano po? We're leaving. Kapag ang tao po na ito ayaw na sumunod, hello? May na pa rin ba? Hello? Okay naman po, Hello. Pastor. Ay po, Pastor. Okay. Sige, sige. So, yung submission po, opposite po yan ng pride. Kaya nga ayaw magpasakop kasi nga po, ang taas nga po ng tingin niya sa kanyang sarili. Ano po? Ayaw na nitong magpasakop. Alam niyo po, ang Panginoon, nagkakaloob din sa atin yan ng mga leader. Nagbibigay din yan sa atin ng mga tagapanguna natin. Oh, do they Ano need po? water bottle? Ibig sabihin, ito po ay, mga sabi nga po dyan sa Hebrew, malulungkot sila pag di natin sila sinunod. You're not going Pero, to school, right? dahil hindi tayo sumunod sa Stay mga here. tagapanguna natin, hindi naman ito makakabuti sa atin. Amen po ba? Hello? Next po, number 7. Number 7 po, be humble, thinking of others, hallelujah, as better than yourself. Ano po? So, ibaba natin ang ating sarili at matuto rin naman tayong humanga sa iba. Huwag You have naman water yung lagi na bottle? lang tayo hanga sa ating sarili, pero Journey? sa iba, hindi naman tayo marunong na humanga. Is Ano that for po? Journey? So, alam niyo po, sabi ni Pablo, isipin mo na nakakahigit siya sa'yo. Pero isang araw, ipapakilala ng Panginoon, kung ikaw man yung nakakahigit doon sa kapwa mo, hayaan mo na ang Diyos na ang gumawa po noon. Amen? At makikita na lamang nila na marami ka rin palang mga tinatawag po na opinion in life. Marami ka din pala na mga tinatawag na kakayanan sa buhay. Let the Lord prove it. Praise the Lord. Number 8 po. Not looking to your interest but others. Alam niyo po, may mga tao po na mayroong tinatawag na personal motives ba? May personal intention. In short, pangit po na marinig niyo ito, minsan user. Na kaya lang malapit sa iyo, na kaya lang nagko-connect sa iyo, gagamitin ka lang pala. Hello? Hindi po yun maganda. Ano po? Delikado yun. Sabi kanina, it is dangerous. Warning. So ano pong ibig sabihin po dyan? Ibig sabihin po sa ating buhay, ang tawag po dyan, wag yung personal interest. Ano po? Wag yung personal motives. Ano po ang dahilan? Kasi ang kalalabasan nito, ikaw ay user. Manggagamit ka. Ano po? Kaya ka nagkukunik, kaya ka nakakunik, ano po? At kaya mo kinakaibigan,
Ano po, dahil mayroon kang personal intention, gagamitin mo lang pala siya. So, huwag ganun. Ano po, so yung pagpapakumbaba, sabi nga po dyan, huwag yung interest po na personal ang bigyan mo ng pansin, kundi yung interest po ng kalahatan, na manginginabang po ang kalahatan at hindi lamang po ikaw yung manginginabang. Ano po, maraming ganun, napakadelikado na po ngayon sa ministry. Minsan picture-picture, pagka minsan dadayo pa sa lugar mo, pagkatapos na picturean ka, yung simbahan mo, i-report sa Amerika, pagdating sa Amerika, may support pala siya doon, ginamit lang pala yung picture na yun. Nakakatakot, nakakalungkot, pero mga karanasan po natin yan, may mga personal interest. Huwag tayong ganun, magpakumbaba lamang tayo sa Panginoon. Ano po, so huwag yung personal interest, kundi yung kapakinabangan po ng lahat ang atin pong papahalagahan. Amen. Hallelujah. Number 9, value others above yourself. So, ibig sabihin po, pahalagahan mo naman. Amen. Pahalagahan mo naman yung mga tao na naging bahagi ng buhay mo, na nasagot ng Panginoon yung mga dalangin mo dahil may umiyak para sa iyo. Ano po, ikaw ay napalakas dahil may nag-encourage sa iyo. Na kaya ikaw ay nakakilala sa Panginoon, may nagbahagi ng salita ng Diyos sa iyo. Ano po, yung mga taong yun, alalahanin natin. Kaya kung titingnan po natin ang Biblia, may mga pangalan na binabanggit. Amen. Dahil ang mga taong ito ay may malaking bahagi sa kasaysayan ng Biblia, na kung hindi dahil sa kanilang pagsunod, katulad na lang po ni Abraham, iniwan niya ang sarili niyang bansa, iniwan niya ang kanyang mga kamag-anak, para lang pumunta sa lugar na pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon. Oh, yeah. Kung titingnan po natin, naging isa siyang ama. Mommy say you missed today. Sabi diyan, naging isa siya sa pangunahin, na naging siyang pangunahin ng patriarch. So, kung hindi siya sumunod, so what will happen? Si Noe, dahil sa kanyang pagsunod, amen, naligtas yung kanyang pamilya. So, pahalagahan natin yung mga tao na nagiging bahagi ng buhay natin. Matuto tayong magkaroon ng utang na loob. Amen po ba? Yung tanawin natin, pasalamatan natin na sa mga buhay nila. Pagka minsan siguro, abutan mo ng ubas, amen? Pagka minsan siguro, padala mo na lang ng love letter kung walang ubas, amen? Sasabihin mo sa kanya, alam mo kapatid, dahil sa'yo, ako nakakilala kay Lord, dahil sa'yo, answer prayer ako, na-bless ako, nangihina ako, pinalakas mo ako. Ay, alam niya po yung tao na yun, maramdaman niya sa kanya sarili na, uy, yung palang ginawa ko ay mahalaga rin. Ako pala ay nagamit din ng Panginoon. Ako pala ay napakinabangan din ng Panginoon. Nakapaglingkod din pala ako kay Lord. So, hindi mo alam nung oras na yun, baka nangihina rin siya. At dahil sa iyong affirmation, siya po ay biglang mai-encourage. Amen? So, value others. Hallelujah. So, next, let's go, babe. Gratitude or thankfulness. Hallelujah. Alam niyo po, ang taong hindi mapagpasalamat, ang tawag po doon, they stop growing. Ano po? At ang nag-grow sa kanya is pride. Bakit po? Hindi na po siya nag-acknowledge sa iba. At hindi na siya nag-acknowledge sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon. Punong-puno na siya pala ng kataasan sa buhay niya. Parang iniisip niya na nangyari ang lahat ng yun dahilan sa kanyang galing, dahilan sa kanyang kakayanan. So, nagsisimula na uli umusbong ang tinatawag na pagmamayabang. At ano ang sabi ng Panginoon, ako'y galit. Ano ang sabi ng Panginoon, kinamumuhian ko. Kaya po, sana kahit kaunting pride sa puso natin, wala tayo. Amen? Pag may umuusbong dyan na parang nagmamalaki, na parang sinasabi niya, ang galing ko naman, the best talaga ako. Kung hindi dahil sa akin, pag may umuusbong na po ng ganun, sawayin po natin. Sasabihin natin, uy, in Jesus' name, dahil yan sa Lord. Dahil yan sa tulong ng Panginoon, dahil may mga ginamit din ng Panginoon. Amen po ba? So, yung gratitude or thankfulness ay palatandaan ng isang tao mapagpakumbaba. Magaling ito na mag-acknowledge, magagaling ito na kumilala na siya'y tinulungan ng Lord at may ginamit din ng Panginoon. Ito'y taong mapagpasalamat. Pag ang tao ay hindi mapagpasalamat, ang taong ito ay may umuusbong na uli sa kanyang pride o kayabangan o pagmamalaki. Number 11. Praise the Lord. Listen and accept others. Praise the Lord. Alam niyo po, good listener is a good leader or follower. Ano po? So,
tanggapin din natin yung iba. Siguro, hindi mo siya kasing galing. Pero tandaan po natin, sabi ng Lord, ang sino mang tumanggap sa napakaliit na ito, ako ang tinanggap. Amen po. Ano ang iba, ano po, na tinutuldukan agad ang buhay ng iba. No, we cannot put period to any person. Only God can put a period. Amen. Baka nakikita mo lang na yan ay ika nga po ngayon lang yan. Pero wag mong huhusgahan. Baka bukas yung taong yan ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Or baka naman isang araw yung kalagayan niya ilagay ka din doon ng Diyos. At doon mo mararamdaman na mahirap pala yung kalagayan na nandoon. Tapos huhusgahan pa ng iba. Ano po? Kaya wag ganun. Kung may pinagdadaanan yung iba, kung may mga pangit na sitwasyon, tikom lang yung ating mga bibig. Ano po? Manalangin na lang tayo, Lord. Ano man ang pinagdadaanan niya, ano man ang kalagayan niya, wala akong karapatan na siya ay husgahan. Dahil ikaw lamang po ang nakakaalam at nakababatid sa buhay ng isang tao. Kaya, tikom lang ang bibig. O kung magsalita man tayo, sabi ni Pablo, nawa kung magsalita tayo, yung pakikinabangan ng makakapakinig. Kung hindi naman pakikinabangin ng makikinig, huwag mo na lang salitain. Baka naman yan ay parang kutsilyo o tabak na hihiwa sa puso ng tagapakinig. Purkin maganda ang kalagayan ng buhay mo. Akala mo ang tingin mo sa iba ay kawawa na at mas mababa na sa'yo dahil ikaw yung mas papera ngayon. Baka baliktad din yan ng Diyos dahil ang buhay ay parang gulong. Isang araw ikaw naman nasa kalagayan niya at siya naman nasa kalagayan mo. Hello, naalala natin po yung pulubi. Amen? At saka po, yung mayaman, na isang araw, siya kumakain lang ng nalaglag na mumo ng mayaman, pero isang araw, siya naman ay dinala ng Lord doon sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang sabi ng Panginoon? Ikaw naman, matagal ka nang nagpasasa at nagpasarap sa buhay mo. Siya naman ngayon ang aaliwin ko dito dahil siya naman ay naghirap. Alam niyo po, ang Panginoon, palaging naroroon siya sa tinatawag na mga wasak ang puso at mga durog ang puso at mga kinakawawa at mga inaapi. Kaya nga sabi po ng Panginoon, mapalad ang mga inaapi dahil makikita niya ang Diyos. Ang kaharian ng Panginoon, ang langit ay makikita niya. Hello? At huwag tayo mapang-api kasi ano sabi ng Lord, mabuti pa sa'yo, bitinan ka ng gilingan sa liig at ihulog ka doon sa dagat. Hello po. Kaya po kung may ganong tayong sitwasyon, huwag na lang tayong magsalita at huwag tayong mananakit ng kapwa natin. Kung ikaw ay nasa taas, huwag mong apakan yung nasa baba. Sabi nga po ng iba yung talangka spirit, ano po, na nandoon na sa baba, nagkabiti na nga yun, at tapos tatadyakan mo pa, sisipahin mo pa. Grabe na nga yung sitwasyon ng tao, ilalaglag mo pa, kakawawain mo pa, kapatid mo pa naman yan sa Panginoon. Sabi na nga ng Panginoon, love your enemy, lalo na yung kapatid mo kay Lord, dapat lalong mahalin mo yun. Hindi yung natutuwa ka, hindi yung ikaw ay pumapalakpak kapag siya'y kawawa at bumabagsak. Hello po. So kaya po sa buhay natin, mahalaga po, tanggapin din natin yung iba. Pakinggan din natin po yung iba. Hallelujah. And next po, number 12. Open door to your life to more of God's grace. Ibig sabihin po sa buhay natin, amen, kinakailangan po na tayo po lagi lamang bukas doon sa kahabagan at kaawaan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen. Sabi nga ni Lord sa Hebrew, lagi lamang kayong lumapit sa trono na kung saan ay naroon matatagpuan nyo ang aking habag at ang awa. Palagi lang tayo kay